Sukuna kayang talunin na nag-iisang sorcerer na matagal nang hindi ipinakita sa serye. Tama ang narinig nyo. Ang Sukuna na tumalo kay Gojo, Kashimo, Maki, and the rest ay kayang talunin ng sorcerer na pag-uusapan natin ngayon. At ang sorcerer na yan ay walang iba, kundi si Kugisaki Nobara. Pero ang tanong ay sa paanong paraan matatalo ni Nobara ang kagaya ni Sukuna? At bukod pa dyan, in the first place, the question is, buhay pa nga ba talaga si Nobara? Well, yan ang ating sasagutin sa videong to na bukod dyan ay ipapaliwanag ko rin sa inyo na kahit patay man o buhay ang status ni Nobara ay masasabi ko pa rin essential talaga siya sa pagtapos kay Sukuna. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Let's go! Bago natin simulan ay i-analyze muna natin ang current situation ng labanan sa pagitan ng ating mga bida laban kay Sukuna. So currently, ang dahan-dahang pagkaubos ng mga Jujutsu Tech Sorcerers sa kamay ni Sukuna ay nakaka-alarma na talaga. Kaya marami na ngayon ang nagdadalawang isip kung may kakayahan pa ba ang ating mga bida na talunin si Sukuna. Kasi ang mas nagdagdag hirap pa sa misyong to ay kailangan din kasi nilang talunin ang King of Curses na hindi mamamatay si Megumi. At bagamat nakakita na sila ng pantapat kay Sukuna sa dilemang to, which is si Yuji na may kakayahang i-disturb ang synchronization ng soul ni Sukuna at Megumi gamit ang mga suntok nito, ay still hindi pa rin ito naging madali para sa kanila sapagkat nung sinubukan sana nilang ihiwalay ang soul ni Sukuna kay Megumi ay ayaw na ni Megumi makipagka-operate sa ating mga bida. At ngayon nga na kahit ginamit na nila ang kanilang last option para matalo si Sukuna, which is ang option na i-take over ni Yuta ang katawan ni Gojo, ay still marami pa rin ang nagdadalawang isip kung kaya ba ni Yutang tapusin ang lahat, especially may time limit pa ang paggamit ni Yuta sa katawan ni Gojo at may chance pa nga siyang mamatay dito. Kaya naman ngayon ay marami ang nagsipaglitawang teorya patungkol sa kung ano nga ba ang pinaka-epektibong paraan sa pagtalo kay Sukuna at the same time sa pag-rescue na rin kay Megumi. Kaya naman dito napapasok ang teorya patungkol kay Nobara bilang ang susi daw sa pagtalo kay Sukuna. At ipapaliwanag natin maya-maya kung ano nga ba ang posibleng magagawa ni Nobara sa hinaharap. Sa ngayon ay ipapaliwanag muna natin kung ano ang posibleng current status ni Nobara. Unang-una ay kung naaalala nyo ay idineklara ng patay si Nobara matapos ang critical hit na kanyang natanggap kay Mahito na nag-one-shot sa kanya. Subalit nabuhayan tayo ng konti nung at that same night sinabi ni Aratanita na bagamat patay na si Nobara dahil sa hindi pa raw masyadong matagal ang minutong lumipas bago ito namatay sa tulong ng curse technique ni Arata na may kakayahang magpigil sa paglala ng sugat o injuries naging posible na pwede pang masalba ang buhay ni Nobara kahit napakaslim lamang ng chance nito. Now during din sa time na to kaagad na idala ni Arata si Nobara kay Shoko, so may chance pa na nakatulong si Shoko sa kalagayan na to noon ni Nobara. Subalit sa kabila ng sinabi ni Arata na hindi raw 100% na tuluyang mamamatay talaga si Nobara sa mga sumunod namang chapters parang nagpo-point out dito na patay na talaga si Nobara. Una ay nung sa chapter na tinanong ni Yuji si Megumi kung kamusta na raw si Nobara ay hindi sumagot dito si Megumi mga kaibigan, na ang hindi pagsagot ni Megumi ay inassume kaagad ni Yuji na patay na si Nobara. Also sa chapter din na ito, nung nagalit si Yuji na baka si Angel o Hana Kurusu ang papalit kay Nobara para bang pinapahiwatig dito na wala na talaga si Nobara. Ngunit despite sa mga red flags na yan mga kaibigan, sa tunay na kalagayan ni Nobara marami pa rin ang umaasa na pwede pero talagang mabuhay si Nobara. Kasi wala din namang malino na kumpirmasyon mula sa manga na patay na talaga si Nobara. Also sa chapter 259 nung na-mention ni Todo ang resonance, na obviously nagre-refer lang naman si Todo rito sa koneksyon ng daliri na kinain ni Yuji sa daliri noon sa Yasuhachi Bridge, still marami pa rin ang naniniwala na foreshadowing daw ito sa pagbabalik ni Nobara kasi resonance ang pangalan sa isang atake noon ni Nobara. Now para sa akin naman mga kaibigan sa tingin ko may pag-asa pa talagang magbabalik si Nobara. Number one reason walang clear statement sa manga na patay na talaga siya. Pangalawang rason considering na lahat ng mga napuruhan noon sa Shibuya tulad ni Megumi, Ino pati na si Todo nagbalik na sa recent chapters, meaning maaring may chance na magbabalik din si Nobara mga kaibigan o siya na lang ang hinihintay natin. Kasi sa mga araw na napaplano noon si Gojo sa kanilang strategy sa pagtalo kay Sukuna ang na-mention lang doon na patay na ay si Nanami lamang, hindi noon na-mention si Todo pati na si Nobara. Also hindi rin naman ipinakita noon si Todo sa kanilang pag-eensayo at preparasyon. So ibig sabihin nito ay maaaring buhay pa talaga si Nobara mga kaibigan kahit hindi siya present sa mga pagpaplano ng
ating mga bida. It's just that na posibleng kasalukuyan pa siyang nagre-recover sa kanyang kalagayan. At ang panghuli kong rason mga kaibigan kung bakit buhay pa si Nobara ay ang hindi nila paggamit sa martilyo ni Nobara o sa Strodal bilang curse tool. Bakit? Well, kung ang blunt sword ni Nanami ay somewhat nagawa nila ng paraan na gawing curse tool na may curse technique ni Nanami, bakit hindi nila ginawang curse tool dito ang martilyo o Strodal ni Nobara? Kasi kung may naitulong ang espada ni Nanami sa laban, how much more pa kaya kung ang curse technique ni Nobara ay ilalagay din nila sa martilyo o Strodal nito para magamit pa rin ang curse technique ni Nobara sa laban. So ang kanilang hindi paggamit sa martilyo o Strodal ni Nobara ay maaaring isa sa mga rason na buhay pa talaga siya. Also, pagpalagay na natin na patay na nga si Nobara ay still ang curse technique ni Nobara ay essential pa rin sa pagtalo kay Sukuna na whether patay man siya o hindi ay they could still use her curse technique at ilagay ito sa isang curse tool gaya ng ginawa nila sa curse technique ni Nanami. So para sa akin ay sapat na ang mga rason na yan para aasa pa rin tayo na magbabalik pa siya sa kwento. Kaya naman ngayon na naipaliwanag ko na ang mga possible reason na buhay pa siya ay simulan na nating ipaliwanag ngayon mga kaibigan ang posibleng gagawin ni Nobarang move para matalo si Sukuna. So sa pagkakaalam natin, ang Strodal technique ni Nobara ay may kakayahang mag-damage sa soul ng kalaban. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkuha ng parte ng katawan ng target in which ay gamit ang kanyang Strodal bilang proxy sa kanyang target ay pinapako niya ang parte ng katawan ng target kasama ang Strodal nito at ang damage na natitake naman ng Strodal ay ang siyang damage din na nakukuha talaga ng target. In short, ang bagay na may connection sa target ay pwede ni Nobarang atakihin para matamaan ng target o ang soul nito, whether gamit niya ang Strodal o kahit ang kanyang sariling katawan. Gaya sa nakita natin sa last episode ng Season 1. In addition with that, ay hindi rin necessary na kailangan niya pang ipako ang parte ng katawan ng target dito sa Strodal para masaktan ito. Kasi kahit ang parte ng katawan ng target ay pwede niya rin gawing pako na ipapako niya sa kanyang Strodal. Kaya na lang sa isang strand mula sa broom ni Nishimiya noon na kinuha ni Nobara at ginawa nitong pako. So ganyan kalakas at ka-deadly ang curse technique ni Nobara mga kaibigan kasi ang pinupuntirya talaga nito ay ang soul. At speaking of soul ay yun na nga mga kaibigan, kung sakali mang magbabalik si Nobara ay ang kanya lamang kailangang gawin para talunin si Sukuna ay ang humanap ng parte ng katawan ni Sukuna at ipako ito sa kanyang Strodal nang sa ganun ay separate niyang masasaktan ang soul ni Sukuna sa katawan ni Megumi. So kung sakali mang nag-bluff lang noon si Yuta mga kaibigan dito sa ipinakain niya Romano kay Rika ang huling daliri ni Sukuna para makopya ang curse technique nito at ang totoo pala mga kaibigan ay ang huling daliri ay nasa kamay pala ni Nobara, amen, masasabi kong checkmate talaga si Sukuna. Pero kung isipin nyo, walang atake ang tumatalab sa daliri ni Sukuna. So sa papaanong paraan makakapag-deal ng damage si Nobara sa daliri na kahit si Gojo ay di kayang wasakin? Well, base nga sa naipaliwanag ko kanina, pwede ni Nobarang gawing pako mismo ang parte ng katawan ng kalaban na in this case ay ang daliri mismo ni Sukuna ang kanyang pwedeng ipako sa Strodal. Also, kaya nasabi ko rin na bakay nagbabluff lang si Yuta noon na pinakonsume niya ang huling daliri ni Sukuna dahil sa pwede kasing ang ipinakonsume ni Yuta kay Rika ang kamay ni Sukuna noon na kanyang sinadyang pinutol na naiwan sa battlefield. At speaking of sa kamay na yan, pagpalagay naman natin na kinonsume nga indeed ni Rika ang huling daliri ni Sukuna, ang kamay naman na to ay pwede ni Nobarang ipako sa kanyang Strodal para masaktan pa rin si Sukuna. Bukod pa riyan, ang iba pang method naman kailangan lang talaga ng ating mga bida na mag-retrieve ng parte ng katawan ni Sukuna at ibigay ito kay Nobara para atakihin ito gamit ang pako. At maraming kamay pa naman ni Sukuna ang naputol mga kaibigan. So may maraming kamay pa silang mariretrieve at may bibigay kay Nobara kung sakali man. So far mga kaibigan ay yun ang mga nakikita kong maaaring gagawin ni Nobara para makapag-deal talaga siya ng damage sa soul ni Sukuna. However, kung wala na talaga silang choice at kung hindi talaga makakahanap si Nobara ng pagkakataon na maatake si Sukuna gamit ang parte ng katawan nito, possible na dahil sa connection ni Yuji kay Sukuna ay pwedeng si Yuji na mismo ang atakihin ni Nobara. Pero hindi naman necessary na kailangan talaga ni Nobarang patayin si Yuji kasi naaapektuhan naman talaga ni Nobara ang kanyang target sa kahit anong atake. Pero naniniwala din akong hindi madaling patayin si Sukuna kahit natatarget na ng curse technique ni Nobara ang soul nito due sa reason na kaya ni Sukuna i-heal ang kanyang soul using a very special type of reverse curse technique kasi alam naman ni Sukuna ang outline ng kanyang soul. Pero knowing din na di lang naman si Nobara ang nakikipaglaban dito ngayon kay Sukuna, may mataas talaga na chance na matatalo na si Sukuna sa tulong nilang lahat. Also, when push comes to shove, maaaring magsasacrifice dyan si Yuji para lamang makapag-deal si Nobara ng pangmalakasang atake kay Sukuna na ikakamatay talaga nito at ikakamatay din ni Yuji. So yan ang
ang ating buong paliwanag patungkol sa pagbabalik ni Nobara at sa kanyang posibleng magiging papel sa upcoming chapters para matalo si Sukuna. Yun ay kung buhay pa talaga siya. Kaya kayo, ano sa tingin nyo ang possible status ngayon ni Nobara at ang kanyang pwedeng gawin sa future para tulungan ang ating mga bida sa laban na to? Let me know your thoughts dyan sa comment section. Maraming salamat. Kaya naman kung gusto nyo ang ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.